Huwag mo nang isipin pa si Sir Owen. Tsaka kung may importante pinuntahan na yun kaya hanggang ngayon ay wala pa siya. Huwag ka na masyado mag-isip. Nakakasama yan sa'yo. Nasa tapat na ako ng pintuan ng aking silid at binuksan ko na ito. Nagpaalam na rin si Manang na babalik na siya sa kanyang silid. Hindi yata ako makakatulog. Hindi pa rin ako dinadalaw ng antok. Nakatitig lamang ako sa kisame at nagbabantay kung may maligaw ba na butiki. So sobrang bored ko, gusto ko magbilang kung ilan ang butiki dito sa bahay ni Owen. Pero syempre walang butiki dito. Unti-unti kong iminulat ang aking mga mata. Orasan kaagad ang hinanap ko para tingnan kung anong oras na. 7:00 na pala ng umaga. Siguro naman nandito na si Owen. Nagmadali akong pumasok sa banyo para maligo. Pagkatapos ko makapag-ayos ng sarili ay bumaba kaagad ako. Excited na talaga ako sabihin kay Owen na buntis ako. Nadatnan ko si Manang sa kusina. Good morning, Manang. Nandito na ho ba si Owen? Mukhang hindi pa siya umuwi. Kasi tuwing umaga nag-uutos yun sa akin pero kanina hindi ko pa siya napansin. Nalaglag ang aking pangadag sa sinabi niya. Lumabas ako ng kusina habang bagsak ang aking mga balikat. Ang hirap ikilos ng katawan ko ngayong alam kong hindi pa umuwi si Owen. Saan ba kasi siya nagpunta? Huwag niyong sabihin magdamag silang magkasama ni Vivian. Unti-unting namumuo ang mabigat na pakiramdam sa aking mga mata. Sa isang iglap lang ay bumagsak ang butil ng aking luha. Bumalik ako sa kwarto para kunin ang cellphone ko. Naisipan ko nang tawagan siya. Bakit nga ba ngayon ko lang naisipan ito? Dapat kagabi ko pa siya tinawagan. Ilang beses itong nag-ring ngunit walang sumasagot. Hindi naman iyon hadlang para tigilan ko. Ilang beses din ako nabigo sa pagsagot niya sa tawag ko. Nagpahingala ako sandali, saka muli kong tinawagan ito. Ilang beses na namang nag-ring ang linya ngunit walang sumasagot. Until, hello? Nabuhayin ako nang marinig ang boss ng asawa ko. Mukhang pagod na pagod ito. Halata sa boss niyang tila ba walang gana. Owen? Si Angel to. Nakangiting sagot ko. Anong kailangan mo? Masungit na tanong nito sa akin. Kumunot ang aking noo. Siya na nga itong hindi umuwi, siya pa itong masungit. Nasaan ka? Pinigilan ko mainis ang sarili. Nasa office. Nasa office ka na? Hindi ka umuwi? Bakit? Hindi ba pwedeng pumasok ng office hanggat hindi nakakauwi ng bahay? Kasi hinintay kita. Hinintay kita kagabi. Napuyot ako kakahintay sa'yo, alam mo ba? Tumas ang boses ko. Hindi ko na napigilan pa ang sarili ko. Bakit mo ko hinintay? Sinabi ko bang hintayin mo ko? It's your own decision, Angge. Muli na naman bumagsak ang aking mga luha. May asawa ko, Owen. Hinintay kita dahil may gusto kong sabihin sa'yo. Nakasama mo lang sa Vivian, nakalimutan mo na ako. Nakalimutan mong may asawa ka naghihintay sa'yo. Hindi ko na napigilan pa at nilabas ko na ang sama na loob ko sa kanya. Is it my fault? I told you in the beginning, I will marry you. But don't expect me to love you. Sunod-sunod na tumulo ang luha ko sa sinabi niya. Hindi ako nakapagsalita. Tumatak sa dibdib ko mga salitang binitawan niya. I just cried and slowly let go of my cellphone. Sinarili ko na lamang ang aking pag-iyak. Don't expect me to love you. Paulit-ulit kong narinig ang salitang iyon. Napapikit ako at pagmulat ng aking mga mata ay may sumama na naman luha. Humiga na lamang ako sa kama at doon ibinuhos ang luha kong sunod-sunod na pumapatak. Lumipas ang isang araw, hindi pa din umuwi si Owen. Hindi na ako nag-abala pa na hintayin siya at hindi ko na rin tinawagan pa. Alam ko na kasi ang isasagot niya. Magagalit lang siya at makukulitan sa akin. Siguro nga makulit ako. Manang, akit na ho ako sa taas. Hindi ko na ho kayo matutulungan dito sa kusina. Inaantok na ho kasi ako. Palusot ko na lamang kay Manang. Ang totoo sumasakit ang dibdib ko. Masama rin ang pakiramdam ko. Tumatak pa rin sa akin ang mga masasakit na salita ni Owen. 2 araw na rin hindi umuwi si Owen. Wala na yata siyang balak na umuwi pa. Nahihilo ko habang tinatahak ang aking silid. Kahit pa nahihilo ay nagawa ko pa rin naman na makarating sa silid ko. Pagpasok ay tinahak ko kaagad ang kama at patapon na humiga dito. Naipikit ko kaagad ang aking mga mata. Pakiramdam ko bagsak na bagsak ang aking katawan. Naalimpungatan na lamang ako nang maramdaman kong may humahaplos sa buhok ko. Naimulat ko ang aking mga mata at tumambad sa aking paningin ng asawa ko. Hindi niya alam kung gaano ako kasaya ngayong nandito siya sa harapan ko. Nandito siya sa silid ko. Umuwi na siya. Owen! Nakangiting sambit ko.
Masakit pa rin ang ulo ko kaya sa halip na yakapin siya hindi ko nagawa. Mula sa pagkakaupo sa kama ko ay tumayo naman ito. Napadaan lang ako. I'm just checking if you're already asleep. Hindi pa rin napawi ang ngiti ko. At least pinuntahan niya ako dito sa silid ko. Kumain ka na ba? Sinubukan kong tumayo ngunit nasapo ko lamang ano ko dahil biglang kumirot ito. You alright? Napatingala ako sa kanya. Nakita ko ang pag-aalala sa kanyang mga mata. Nabigla na lamang ako nang salatin niya ang noo ko. Mainit ka. Ilalagnat ka. Puno ng pag-aalala na sabi niya. Hindi ako nakaimik. Pansin ko nga kanina na masama ang pakiramdam ko. Bakit hindi mo sinabi? Ha? Bakit hindi mo sinabi kay Mossy? Lumabas na naman ang masungit itong aura. Kaya ko pa kasi ang sakit kanina. Ngayon lang mas todo ang sakit. Paliwanag ko. Wait for me here. I'll just get your medicine. Paalam niya. Tinalikuran niya na ako. Owen. Tinawag ko siya. Napalingon naman siya at napatingin sa akin. Buntis ako. Nalaki ang kanyang mga mata tila ba hindi makapaniwala. Angel, this is not the right time to tell a joke. Kukuha na ako ng gamot mo. Sinubukan niya na naman akong talikuran ngunit tinawag ko lang ulit ito. Lumingon naman ulit siya sa akin at tiningnan ako ng seryoso. Humakbang siyang palapit sa akin. Totoo ba ang sinabi mo? Mukha ba ako nagbibiro? Buntis ako at ikaw ang ama. Pangalandakan ko sa kanya. Shit! I know! Ako ang ama. Di mo kailangang ipagdiinan sa akin yan. Iminulat kong aking mga mata. Inaasahan kong si Owen ang una kong makikita. Ngunit nabigo ako dahil mukha ni Manang ang nasilayan ko. Buti naman gising ka na. Nag-aalala nitong sabi. Si Owen, Manang, umunta ba siya dito? Naalala ko nag-usap kami at sinabi ko sa kanyang buntis ako. Sunod-sunod na sabi ko. Minahon ka muna. Isa-isa lang. Oo, nandito siya kagabi. Nag-usap kayo. Unti-unting napalitan ng pagkadismay ako. Totoo nga nandito sa Owen kagabi. Akala ko nananaginip lang ako. Nasaan na siya? Lumabas lang sandali. Nandito siya kagabi at magdamag kanyang binantayan. Talaga? Tuwang-tuwang sabi ko. Oo, nilalagnat ka kagabi. Habang nag-uusap kayo at sinasabi mo raw sa kanyang buntis ka, ay nawalan ka bigla ng malay. Talaga palang nasabi ko sa kanya kagabi. Akala ko panaginip lang yun, Manang. Alam mo bang alalang-alala sa'yo si Sir? Talaga, Manang? Oo. Sinalat ko ang noo ko kung mainit pa ba ako, ngunit hindi na. Manang, wala na akong lagnat. Pwede kayo magkunwari na lang muna ako para hindi papasok si Owen sa office at baka alagaan niya ako. Ang ganda ng idea ko. Mukhang makakasama ko pa ito ng matagal. Ikaw talaga, ang pili mo talaga. O siya, ikaw bahala. Pero marunong ka bang umarte? Wala ka bang tiwala sa akin, Manang? Marunong ako niyan. Nagtawanan kaming dalawa. Maya-maya lang din ay nakarinig kami ng footsteps papalapit sa akin na roroonan namin. Mukhang bumalik na si Sir. Umayos ka na, Iya. Sisimulan mo na magpanggap. Inayos ka agad ni Manang ang kumot sa katawan ko para akalain pa rin ni Owen na may sakit ako. Ang totoo, maayos na ang pakiramdam ko. Hindi na ako nalalamig at hindi na rin nahihilo. Manang, gising na ba si... Natigilan ng asawa ko na makitang gising na ako. Hindi niya na naituloy ang gusto niyang itanong kay Manang. Hawak niya ang kanyang cellphone. Gising ka na pala. Dagdag niya. Naglakad itong palapit sa akin. Manang, iwan mo na muna kami. Utos niya. Sige po, sir. Tuluyan na lumabas si Manang kaya kami na lamang dalawa dito sa loob ng silid ko. Amoy na amoy ko ang kanyang pabango. Nanonood sa ilong ko. Oh, namiss ko siyang yakapin. Ang sarap niya sigurong yakapin ngayon. Ilang araw na din kaya mula noong may nangyari sa amin at miss ko na siya. Kahit gusto ko magsalita ay pinigilan ko lang. Baka kasi malaman niyang wala na akong sakit. Tumikim siya. Umupo siya sa kama dito sa tabi ko. Hindi na ako umilag pa nang salatin niyang aking noo. Hindi ka na pala mainit. Wala ka na lagnat. Ani niya pagkatapos salatin ng noo ko. Aray, ang sakit ng ulo ko. Umakto ako masakit ang ulo ko. Para akong naiiyak. Huwag mo namang sirain ang moment na to. Gusto ko pang maramdamang inaalagaan niya ako. Angel, tila ba nataranta naman siya. Masakit pa rin ang ulo mo? Pero wala ka na lagnat. Aniya, meron pa akong lagnat.
Sasakit bang ulo ko kung wala na? Sagot ko. Tatawag na lang ako ng private doctor para titingin sa... Hindi ko pinatapos ang pagsasalita niya. Wag na. Ayos na kung ikaw mag-aalaga sa akin. Sabi ko sa kanya. Natigilan siya at tinitigan ako. Mukhang mabubuko pa yata ako. Magpapahinga na lang ako. Pwede bang dito ka muna sa tabi ko? Baka mamaya mawawala na rin to. Nakangusong sabi ko. Parang ayaw pa nga niyang pumayag ngunit kalaunan ay pumayag din ito. Okay, fine. Nabuhayan naman ako. Talaga? Hindi ka aalis? Hindi ka papasok ng office? Sunod-sunod na tanong ko sa kanya. If I wanted to leave, I should have done it earlier. Thank you. Magpahinga ka na lang ulit. Ayoko magpahinga. Anong gusto mo? Gusto kong manood. Bigla na lamang siyang nasamit sa sarili niyang laway. Nakakasamit ba yung sinabi ko? Kala ko ba masakit ang ulo mo? Bakit gusto mong manood? Gusto mo ba sumakit ulit ng gusto yung ulo mo? Hindi, syempre. Gusto ko lang manood na kasama ka. Mapagbibigyan mo ba ako? Tinitigan niya na naman ako. Parang ayaw pa yata akong pagbigyan. Minsan ko na nga lang siya makasama, ayaw pa akong pagbigyan. Bumaba ang tingin niya sa aking tiyan. Kapag ba tinanggihan kita, magtatampo ka? Oo naman. Kapag tinanggihan mo ako, magtatampo ako. At kapag nagtampo ako, makakasama yun sa baby. Baka si baby ang maapektuhan. Nakangusong sabi ko sa kanya. Ginawa mo pandahilan ng nasa sinapupunan mo. Kaya pagbigyan mo na ako. Ngayon ka na nga lang umuwi, ayaw mo pa akong pagbigyan. Tinalikuran ko ito. Hindi ko alam kung tatalaba ang arte ko pero sana'y tumalab sa kanya. Okay, fine. Sa wakas, napapayag ko rin ito. Yes. Ako ba ulit ang pipili ng panonoorin natin? Sa Netflix? Recommend ko sa kanya. Up to you. Sagot niya. Tumayo siya at kinuha ang remote. Binuksan niya ang TV at hinanap ang Netflix. What would you like to watch? Hindi ko pa alam. Ibinigay niya sa akin ang remote. It's up to you to choose. I got something downstairs. Paalam niya. Hindi pa man ako nakakapagsalita, tinalikuran niya na ako. Lumabas siya ng silid. Ibinalik ko na lamang ang tuon sa malaking screen ng TV. Ang daming series sa Netflix pero mukhang aabot pa yata ng 1 taon bago namin matapos. Nag-scroll lang ulit ako. Napalingon ako sa pinto nang marinig ang pagbukas nito. Nagmadali akong humiga sa kama para muling magkunwaring masakit pa rin ang aking katawan. Sa pagmamadali ko, hindi ko na alam kung anong napindot ko. May napili ka na ba? Tanong ni Owen sa akin. Ang dami niya yatang dala. Inilapag niya ito sa table. Napansin kong karamihan dala niya ay mga prutas. Nakaslice na melon at meron ding avocado. Hindi ko alam kung ano yung napindot ko. Pero tingnan na lang natin, baka magustuhan din naman natin. Sabi ko sa kanya. Okay, let me see. Pumaling si Owen sa screen ng TV. Unang nakita ay ang mag-asawang naglalambingan sa labas ng kanilang bahay. Naghahalikan ng mga ito kaya bigla na lamang ako napalunok sa eksenang pinapanood namin ngayon. Tumikim naman si Owen. Iniwasan niyang panoorin ito. Binalingan na lamang niya ang table kung saan naroon ang mga pagkain na dala niya. Kinuha niyang avocado saka lumapit sa akin. Nakahiga pa rin kasi ako sa kama. Try leaning your head on the headboard. Utos niya. Nang hindi ako gumalaw ay inalalayan niya ako. Napangiti naman ako ng palihim. Hindi niya alam, nagdadrama lang ako. Susubuan mo ba ako? Paglalambing ko sa kanya. Tiningnan niya lamang ako. Hindi sumagot pero alam ko susubuan niya talaga ako. Hindi naman ako nabigo dahil talagang sinubuan niya ako. Sana pala palagaw kung may sakit. Ani ko. Sinaman niya ako ng tingin. Kahit sino hindi ko gustuhin na palagi may sakit. Stupid. Sagot naman niya. Ako gusto ko. Muli niya na naman ako sinamaan ng tingin. Bakit ko gustuhin mong may sakit? Alam mo kung bakit? Dahil inaalagaan mo ko. Kaya gusto ko palagi may sakit. Nakangiting sabi ko sa kanya. Stupid. Yun lamang ang sambit niya. Sinubuan niya lang ulit ako. Maya-maya lang ay sabay kaming napatingin sa TV dahil nakarinig kami ng sunod-sunod na mga ungol. Nalalaki ang aking mga mata. Nang sulyapan ko si Owen ay ganoon din na naging reaksyon niya. Why do you like porn movies? Inagaw niya ang remote saka ito inilipat. Doon ko lang nakita kung ano ang title ng napindot kong movie kanina. Ang title pala niya ay Sex Life. Hindi ko naman alam na porn pala yun. Umiwas ako ng tingin.
Alam ko nakatitig siya sa akin. How did you know you were pregnant? Did you use a pregnancy test? Did someone tell you? Or did you go to the doctor for a checkup? Inabad niyang usapan. Manang told me to use a pregnancy test. Where is the pregnancy test? I want to see it. Naitapon ko na. Tanatigan ko siya, para bang hindi pa naniniwala. Hindi ka ba naniniwalang buntis ako? Not like that. I just want to see it. Kung gusto mo ulitin ko, forget it. Kagad na sabi niya. Sabihin mo lang kung ulitin ko. Pwede ko namang ulitin. Madali lang namang gawin yun. Papatakan ko lang naman ng urine yung PT. I said forget it. Medyo lumakas ang boss niya. Tumayo siya mula sa pagkakaupo sa kama. Tomorrow, we go to the OB-GYN. You need to get checked up. Autoridad niyang sabi sa akin. Kinikilig ako sa mga oras na ito. Mukhang nabago yata siya nang malaman niyang buntis ako. Nakagat ko na lamang ang aking labi. Baby, ang bait ni daddy mo today. Kahit na may pagkamasungit pa din pero at least inaalagaan niya tayo ngayon. Narinig mo ba sinabi niya? Pupunta na tayo bukas sa OB-GYN para ma-check si mommy. Kaya, behave ka lang dyan sa tummy ko ah. Kami bahala ni daddy. Kinikilig na kinausap kong aking tiyan. Nagawa kong kausapin ng tiyan ko dahil lumabas si Owen. Naiwan na naman ako mag-isa sa kwarto. Akala ko nga siya na yung bumalik pero hindi pala. Si Manang Mosi pala. Manang, nasan si Owen? Bakit kayo ang ibinilin kanya sa akin? Aalis lang daw siya sandali. May bibilihin daw siya. Pinapunta niya ako dito para siguraduhin maalagaan ka. Talaga, Manang? Sinabi niyang alagaan mo ko? Oo, kaya tumalab talaga ang pagpapanggap mo. Nakita mo naman kung gaano siya nag-aalala sa'yo. Ang sarap sa pakiramdam, Manang. Sana tuloy-tuloy na siyang ganyan. Sana kahit wala akong sakit, ganyan pa din siya sa akin. Sigurado yan, Iha. Lalo na't buntis ka. Doble pa siguro ang pag-aalaga na gagawin niya. Mukhang inaasahan niya na talagang mabubuntis ka. Gusto niya na talaga yata na magkaroon ng anak. Excited na tuloy ako lumabas ng anak namin, Manang. Gabi na nang umuwi si Owen. Guess what? Ang dami niyang dala. May sumunod pa nga isang box pagka-uwi niya. Hindi ko napigilan at tumayo na lamang ako para tingnan kung ano ang mga dala niya. Nasa sala kasi ito, sabi ni Manang. Nagmadali akong bumaba ng hagdanan at tumambad nga sa akin ang napakaraming paper bags at isang box. Wow! Bumilog ang aking labi. Napatingin siya sa akin. Kasalukuyan niya yung binubuksan ni Manang ang box. Anong mga yan? Hanggang ngayon ay wala pa rin akong idea kung ano ang mga nasa loob ng paper bags and box. For you and our baby. Sagot niya. Halos hindi pa nga ako makapaniwala hanggang sa nilapitan ko ang paper bags at tiningnan kung ano ang laman nito. Bumilog lang ulit ang labi ko na makitang maternity dress ang laman nito at mga gamit ni baby. Wow! Sa sobrang tuwa ko ay lumapit kaagad ako sa asawa ko at niyakap ito. Masyado pang maaga para bumili ng mga ito. Early is better. Sagot naman niya. Kaya ba umalis ka para bumili ng mga ito? Dumaan lang ako sa office at naisipan kong dumaan ng mall para bumili ng mga ito. Sagot niya. Binilhan mo rin ba ako ng panty? Hirit ko sa kanya. Ang laki naman ng ngiti ko habang ang mga mata ko ay kumikislap-kislap pa. Napatitig siya sa akin. Bakit? Naubusan ka na ba ng underwear? Tanong niya. Napanguso ko. Gusto ko lang ng bago para naman hindi nakakahiya sa'yo kapag inubaran mo ko. Bigla na lamang siyang napaubo. Kung ano-anong iniisip mo. Iniwan niya ako. Nalapitan niya sa Manang habang ako'y pinagmamasdan ko lamang siya habang lapad ng aking mga ngiti. Si Owen mismo ang nag-ayos ng magiging silid ng baby namin. Halos ayaw na ngang umalis doon sa kwarto. Para bang gusto na rin niyang doon matulog. Hindi halatang excited talaga siya. Ako naman ay tuwang-tuwa. Pabor sa akin ngayon ang mga ginawa niya. Napakaaga pa para ayusin ang magiging kwarto ng anak namin. Wala pa ngang umbok ang tiyan ko pero ang dami niya ng pinamiling gamit. Hindi pa nga namin alam ang gender pero bumili siya ng pink at blue na mga gamit. In case daw na babae o lalaki ang anak namin ay pwede na rin yung kulay na napili niya. Nakakatuwa. Ang masungit na si Owen, Vilyaga ngayon ay sobrang abala sa mga gamit ng magiging baby namin. Gumising ka na, Iha. Humihikab ako kasabay ng pagmulat ng aking mga mata. Narinig ko kasi ang boss ni Manang Mosi. Akala ko nananaginip lang ako ngunit hindi pala. Talagang nandito si Manang at ginigising ako.
Manang, kanina ka pa hinihintay ni Sir sa dining. Pinagising ka niya sa akin. Aalis daw kayo ngayon. Sinulipan ko ang orasan. Napabalikwas na lamang ako ng bangon nang makitang 9:00 na ng umaga. Oo nga pala, may usapan kami ngayon na pupunta kami sa Obigay ni. Bakit ngayon mo lang ako ginising, Manang? Ako pa nga ang nasisi. Anya, nakabihis na ba sa Owen? Nakabihis na. Ipinagluto ka pa nga niya. Pagising ko kanina, nadatnan ko siyang nagluluto. Maaga pala ay malapad na mga ngiti ko. Damandama ko ang pagbabago ni Owen. Nagmamadali na ako lumabas ng kwarto at halos liparin ko na nga din ang hagdanan para lang makarating kaagad sa dining. Nadatnan ko nga itong nakaupo na habang kaharap nitong breakfast na inihanda niya. Sorry, tanghali na ako nagising. Upo ka na. Ipinaghilan niya ako ng upuan. Nakapagluto na siya ng langsilog. Tahimik lamang kaming kumakain. Habang kumakain ay pasimple ko siyang sinusulyapan. After this, get dressed quickly so we can go to your OB early. Maotoridad niyang sabi sa akin. Hindi pa naman ako tapos kumain. Sarap na sarap kasi ako. Iba pala talaga kapag asawa mo naganda ng pagkain. Pagkatapos kumain ay nagpaalam na rin kaagad ako sa kanya na umakyat na sa aking silid para makapagbihis. Excited na rin kasi ako sa check-up. Nagsuot ako ng black fitted dress. Napansin ko ang pag-awang ng labi ni Owen nang makalapit ako sa kanya. Handa na ako, sabi ko sa kanya. Saka palang itinukom ang kanyang bibig. Tumikim naman siya. You look amazing in that dress. Komento niya. Sa simpleng komento niya ay kinilig naman ako. Talaga? Hindi na siya nagsalita pa. Nagulat na lamang ako nang hawakan niya ang kamay ko. Hindi pa siya nakontento dahil hinapit pa niya ang dawang ko. Kinikilig na naman ako ngunit hindi ko yun pinahalata sa kanya. Basta sa araw na ito, ang saya-saya ko. Unti-unting nagbago ang pakikitungo ni Owen sa akin. Ang sarap isipin na dahil kay baby nagkakaganito siya sa akin. At least, excited siyang magkaroon ng anak sa akin. The Lux Maternity Clinic. Dito niya ako dinala. Kinakabahan ako. First time ko to. Ani ko kay Owen na ikinakunot ng noo. Lahat ng babae dumadaan dito. At alam kong first time mo unless nagkaroon ka na ng anak. Sagot naman niya. Wala pa no? Panganay pa lang to. Stupid. Iiling-iling na sabi ni Owen pagkatapos ay naunang maglakad sa akin. Sinundan ko na lamang ito. Hey, Owen. Kumunot ang noo ko nang makitang ang lapad ng ngiti ng babae nang batiin si Owen. Isa siguro siya sa OB dito. Napadaan kaya ta dito sa klinik ko. Dagdag pa ng babae. Binalingan naman ako ni Owen. This is my wife, Angel. Pakilala ni Owen sa akin. Tinignan naman ako ng babae mula ulo hanggang paa. Kaano-ano kaya ni Owen ang babaeng ito? Oh, really? Nag-asawa ka na pala? Yeah, she's pregnant. That's why we're here. Oh, parang kailan lang bata pa lang tayo. Tapos ngayon nag-asawa ka na at magkaka-baby na. I'm so happy for you, Owen. Ano ng babae? Binalingan ulit ako ng babae. By the way, I'm Rina. Childhood friend ng asawa mo. Pakilala nito sa akin. Childhood friend pala sila. Halika, sumama ka sa akin. Niyaya niya ako sa loob. Sumunod naman ako dahil sinanyasan na rin ako ni Owen na sumunod na sa loob. Ilang months na ba si baby? Pagkapasok ko ayun kaagad ang tanong nito sa akin. Hindi ko pa alam, Miss Rina. Rina na lang. Aniya, are you familiar with transvaginal ultrasound? Ano yun? Hindi ako familiar sa sinabi niya. Isang pagsusuri para malaman natin kung ilang weeks or months na si baby. Ipapasok ito sa loob ng vagina mo. Ha? Masakit ba yan? Hindi naman. Sagot niya. Do you agree with my recommendation? Kung hindi naman masakit, Doc. Sige, pumapayag ako. Para malaman din namin kung ilang months na si baby. Okay, just lie down and take a deep breath and relax. Utos niya. Ginawa ko naman ang sinabi niya pero kinabahan ako. Kaya parang nanginginig ang mga tuhod ko. Nakita ko pa yung bagay na ipapasok sa pagkababae ko. Napadasal tuloy ako. Alaga lang kasi dapat ni Owen na nakakapasok dun eh. Walang imik si Miss Rina habang ginagawa iyon hanggang sa matapos. Nakahinga ako ng maluwag na matapos na ito. Ilang months na ang baby ko, Miss Rina? Tanong ko kaagad sa kanya. Napailing siya. Sorry to say this but you're not pregnant, Mrs. Villaga. Napanganga ako sa sinabi niya.
Para bang tumigil ang mundo ko. Hindi ako makapaniwala sa sinabi niya. Nasa puko ang aking noo. Paano nangyari? Baka nagkakamali ka lang, Dok. Alam kong buntis ako. Gumamit ako ng pregnancy test. Nanginginig ang labi ko. What? Napatingin ako sa pintuan nang marinig ang boss ni Owen. Owen. Sambit ko. Sorry, Owen, but your wife is not pregnant. Napansin ko ang galit sa mga mata ni Owen nang balingan niya ako. How did that happen? Inis na tanong ni Owen. Maybe it's just a false positive. Sagot ni Miss Rina. Kung dismayado ko ngayon, lalo na siguro sa Owen. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Nababalisa ako. Hindi makapaniwalang hindi pala ako buntis. Umasa akong buntis dahil positive nang gumamit ako ng pregnancy test, ngunit mabibigo lang pala ako. Ang sakit naman ito. Paano na ngayon? Binalingan ko si Owen na ngayon ay matalim na nakatingin sa akin. Nagbaba na rin ako ng tingin sa kanyang kamao na nakakuyom na rin. Umiigting din ang kanyang panga. Owen, sorry. Akala ko buntis ako. Pero kitang-kita ng dalawang mga mata ko na positive ang result ng pregnancy test. Pangangatwiran ko. Hindi nagsalita si Owen. Kita ko ang inis sa kanyang muka. Owen, maniwala ka. Sila kuya. Success sila sa result ng pregnancy test. Dagdag ko pa. Kailangan ko magpaliwanag sa kanya. Excuse me, Rina. Hindi ko na kaya magtagal pa rito. Tinalikuran niya kami. Hindi niya pinansin ang mga paliwanag ko. Napatingin naman ako kay Miss Rina saka ko sinundan si Owen. Hinabol ko ito. Ang bilis niya maglakad. Nakalabas kaagad kami ng klinik. Owen! Huminto ito. Hindi niya ako nilungon ngunit huminto siya. Nagmadali ako para maabutan siya hanggang sa makarating ako sa kanyang harapan. Owen, kung gusto mo ulitin natin yung test, patutunayan ko sa'yo buntis ako. Naiiyak na ako. Umigting ang kanyang panga habang madiim ang mga matang nakatingin sa akin. Sino ba dapat kong paniwalaan? Si Rina na nagsabing hindi ka buntis. Mas paniniwalaan ko ba ang walang kwentang pregnancy test na yan? Lumakas ang boss niya. Napalingon ako sa paligid. Paano ko nagkamali siya? Paano ko nagsisinungaling siya? Nanginginig ang boses ko. Bullshit! Namura niya ako ng malutong. Maybe you're the one who lying. Huh? Ako? Why would I lie to you? Because you're eager for my attention. Dinuro pa niya ako. Tumulo ang namumuuluha mula sa mga mata ko. Nagpapanggap kang buntis para makuha ang atensyon ko. Napailing ako. Hindi totoo yan. Oo, gusto ko makuha ang atensyon mo pero hindi ko magagawa magpanggap o magsinungaling para lang makuha ang atensyon mo. Sa tingin mo maniniwala pa ako sa'yo? Umiling-iling ito. You broke my trust. Tinalikuran niya ako. Sunod-sunod na pumatak ang luha ko. Hindi nakagalaw ang mga paa ko para sundan ito. Pumasok ito sa loob ng kotse at kaagad na pinahururot ito. Akala ko ito na ang pinakamasayang araw ko pero hindi pala. Ito pala ang pinakamasamang araw na nangyari sa buhay ko. Mas lalo pang nagalit sa akin si Owen. At sigurado ako mas lalo pa niya akong iiwasan. Iniwan niya ako dito. Magkasama kaming pumunta pero hindi ko akalaing ako na lang pala ang uuwing mag-isa. Gulat na gulat si Manang Mosi na mapagbuksan niya ng pintuan si Angel at basang-basa ito. Umuulan at mukhang sumulong ito sa lakas ng ulan. Ang alam niya ay nagtungo ang mag-asawa sa isang OB. Ngunit ang nakapagtataka bakit mag-isa na lamang itong umuwi. Manang Mosi. Tila ba pagod na sambit nito. Napansin niya ang pagtulo ng butil na luha nito kahit pabasang-basa ito. Alam niyang umiiyak ito. Ano nangyari? Nasaan si sir? Hindi mo ba siya kasama? Bakit basang-basa ka? Sunod-sunod na tanong ni Mosi. Umiling-iling ito kasabay ng pagpikit ng mga mata nito. Napasigaw na lamang siya nang bigla na lamang itong nawala ng malay. Sus, Ginoo ko! Mabuti na lang ay nasalo naman niya ito. Mabigat ngunit kaya naman niyang dalhin ito sa kwarto. Papanik na sana siya para dalhin sa kwarto sa Angel ngunit napansin niya si Owen na papasok na rin ito. Sir! Napatingin ito sa kanya ngunit hindi man lang ito nagtaka kung bakit siya nakaalalay sa asawa nitong si Angel. Sir, nawalan ho ng malay si ma'am. Anya ngunit wala siyang nakitang reaksyon mula sa mukha nito. Binaliwala lang nito ang sinabi niya. Hindi niya man lang nakita ang pag-aalala.
Wala akong pakialam sa isang babaeng sinungaling. Dinadramahan ka lang yan. Iniwan lamang sila nito kahit pa nakita nitong nahihirapan siya sa pag-aalalay sa asawa nito. Sir, sabit na lamang niya nang tuluyan silang talikuran nito. Anong nangyayari? Tanong niya sa kawalan. Kahit nahihirapan ay nagawa naman niyang dalhin si Angel sa kwarto nito. Pinahiga niya ito sa malambot nitong kama at kumuha na rin siya ng damit na pwedeng ipalit dito. Hindi ito pwedeng matulog ng basang-basa mga saplot.